natin ang ating napag-aralan last Sunday. Ano yung napag-aralan natin last Sunday? Loving Jesus is better than studying your Bible without loving Jesus. Why? There are 5 reasons. The first reason is loving Jesus makes you closer to Him. While studying your Bible without loving Jesus will not make you closer to Him. Pangalawa, loving Jesus makes you open your treasures for Him. While studying your Bible without loving Jesus will not make you closer to Him. Number 3, loving Jesus makes you focus to Him. While studying your Bible without loving Jesus will not make you focus to Him. Number 4, loving Jesus makes you follow Him. While studying your Bible without loving Jesus will not make you follow Him. And last, loving Jesus makes you excel for Him. While studying your Bible without loving Jesus will not make you excel for Him. Ngayon, mga kapatid, mga kaibigan, ang ating pag-aralan ay ito. The death of Jesus is better than His birthday. Sabihin nga natin, ready? Begin. The death of Jesus is better than His birthday. Tumayo tayong lahat at basahin natin ang mga sumusunod na talata na ating pag-aaralan. Now, Ecclesiastes chapter 7 verse 1, sabay-sabay, begin. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. Better is the end of a thing than the beginning thereof, and the patient in spirit is better than the proud in spirit. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa mamahaling pabango. At ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Ang pagtitiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan. Nalangin tayo. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, Diyos naming nasa langit, kami ay lumalapit sa inyo. At as we unveil, O God, as we uncover the truth in your word regarding the birth of your Son, the death of your Son, Lord Jesus Christ, I pray, O God, that may you open our hearts and minds, open our understanding, that we can be able to understand well your word, and that it will make us closer to you and to your Son, Lord Jesus Christ. It will make us love you more than ever because of the grace that you have given us, because of the mercy, because of Calvary. We pray in Jesus' name. Amen. Amen. Be seated, please. Balikan natin yung ating mga binasa kanina. Okay. The death of Jesus is better than His birthday. Ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ay mas mabuti pa kaysa ang kanyang birthday. A good name is better than precious ointment, and the day of death than the day of one's birth. Better is the end of the thing than the beginning thereof, and the patient in spirit than the proud in spirit. Ang mabuting pangalan ay mas mahalaga kaysa maraming mamahaling pabango, at ang araw ng kamatayan ay higit na mabuti kaysa araw ng kapanganakan. Ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Amen? Okay. Nag-enroll yung anak mo sa high school. Tuwang-tuwa ka kasi high school na yung anak mo. Anong mas maganda? Yung enrollment niya o yung graduation niya? Yung graduation niya. Amen? Pabayaan mo na yung kung kailan mo in-enroll. Ang importante, yung araw na tumanggap siya ng diploma at kasama ka. Lalo pag yung anak mo ay Dean's Lister pa, President's Lister pa, o kaya cum laude, magna cum laude, summa cum laude, maganda. Amen? Pero sa ibang mga tao, ang palagi nilang iniisip, yung enrollment ng kanilang anak. Baliw yung mga taong ganon.
What is the use of the enrollment of your children in high school or in college kung hindi naman gumraduate? Better is the end of a thing than the beginning thereof. Ayon sa salita ng Diyos. The death of Jesus is better than His birthday. Basahin natin number 1. Ready? Begin. Only unbelievers celebrated their birthday in the Bible. Sa Biblia, only unbelievers celebrated their birthday in the Bible. Nakita ko ito sa internet. At nakita ko ito sa internet sa website pa ng Katoliko. That the Catholic people before are not celebrating Christmas. They are not celebrating the birth of the Lord Jesus Christ. Ano ang kanilang rason? Ang kanilang rason ay ito. Only unbelievers celebrated their birthday in the Bible. Wow! Katoliko biblical. Alam nila ang kanilang sinasabi nung una. Only unbelievers celebrated their birthday in the Bible. Genesis 40:20, begin. And it came to pass the third day, which was Pharaoh's birthday, and he made a feast unto all his servants, and he lifted up the head of the chief butler and of the chief baker among his servants. Okay. Tagalog, begin. Ang ikatlong araw ay kaarawan ng Faraon, at naghanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapagsiwa ng mga inumin at ang punong panadero. Ibinalik niya sa tungkulin ang tagapagsiwa ng mga inumin. Ngunit, pinabitay ang punong panadero. So, in the Old Testament, makita natin ang isang nagdiwang ng kanyang birthday. Sino si? Pharaoh. Who is Pharaoh? The king of Egypt. Is he a believer of God or unbeliever? Unbeliever. Hindi siya makadiyos. At hindi niya alam ang ating Diyos. Hindi niya alam ang tunay na Diyos. Ang alam niya yung the God of Egypt. Not the God of Abraham, Isaac, and Jacob. Nag-celebrate ng birthday. Amen? At ang ending ng kanyang birthday party ay kamatayan. Kamatayan ng punong panadero. Sa New Testament, tignan natin. Begin. Matthew 14:6, begin. But when Herod's birthday was kept, the daughter of Herodias danced before them and pleased Herod. Sino making birthday? Si Herod. Birthday ni Herod. Begin. Nang sumapit ang kaarawan ni Herodes, sumayaw ang anak ng babae ni Herodias sa harap ng mga panauhin. Labis na nasiyan si Herodes. Kaya't pinapugutan niya si Juan sa bilangguan. Sumayaw yung anak ni Herodias. Sino ang Herodias? Babae ni Herod. Mayroon siyang anak. Sumayaw. At sa kanyang pagsayaw, si Herod ay nasiyahan. Sabi niya, sige, anuman ang hilingin mo, bibigay ko sa'yo. Sabi niya sa yung dalagang sumayaw. Yung dalaga hindi naman alam kung anong hilingin niya kay Herod. Ma, anong hilingin ko kay King Herod? Sabi ng kanyang ina, anak, ang hilingin mo ay yung ulo ni John the Baptist. Ilagay nila sa plato na parang ulo ng baboy, lechong baboy. Yun ang hilingin mo. Bakit ulo ni John the Baptist ang gusto niya? Sapagkat si John the Baptist ay tutol na tutol sa affair ni Herodias at saka si Herod. Bakit? Si Herod, babae niya si Herodias. Upang wala ng tutol, sabi ni
ni Herodias, kailangan mamatay na itong tutol na ito. Sino? Si John the Baptist. Sabihin mo, nangibigay sa'yo yung ulo ni John the Baptist. At pumunta itong yung itong babae sa kanyang, kay Herod. At sabi niya, alam ko na po kung ano ang hihilingin ko sa inyo. Ano yon? Ang hilingin ko po ay yung ulo ni John the Baptist. Itong si Herod, nalungkot. Bakit? Hindi niya kasi asang ganun eh. At nalungkot siya, pero nakapangako na siya. Sabi niya, okay. Kung yun ang sa hiling mo, at yun na rin ang nasabi ko sa inyo, na ano man ang hilingin mo ay ibibigay ko sa iyo, Tinawag niya yung dalawang sundalo niya, kayo dito. Pumunta kayo sa prisuan, sa kulungan ni John the Baptist. Pugutan nyo. Ilagay nyo sa plato yung kanyang ulo at ibigay sa babaeng ito. Dali-daling pumunta yung mga sundalo. Pinugutan si John the Baptist. Kinuha yung ulo, inilagay sa plato, ibinigay sa babae. Yung babae na sumayaw, ibinigay din sa kanyang ina. Birthday. Because of birthday. Only unbelievers in the Bible celebrate their birthdays. The apostles did not celebrate their birthday. Ang Panginoong Hesus mismo ay hindi nag-celebrate ng kanyang birthday. Pero, eto, pangalawa, Satan, basahin natin, Satan in Hebrew means opposer. He reversed God's principles and changed to his own way. Yan, hindi konyan, own. Si Satanas, ang ibig sabihin ng Satan sa Hebrew, opposer. Sa Greek, ang ibig sabihin ng Satan sa Greek, it means accuser. So, Satan in Hebrew means opposer. Because he is opposer, he reversed God's principles and changed it to his own way. Paano? Doon nga sa Garden of Eden, sabi ng Diyos, huwag kayong kakain ng bunga ng punong nasa gitna ng garden. Sabi niya kay Adan at sa kay Eva. Why? Because on the day that you eat thereof, thou shalt surely die. Kung kakain kayo niyan, sigurado mamamatay kayo. Sabi ng Diyos kay Adan at saka si Eva. Noong dumating si Satanas in a form of a snake, in a form of a serpent, anong sabi niya? Thou shalt not surely die. Hindi kayo mamamatay. He reversed the principle of God. God said, thou shalt surely die. But Satan said, thou shalt not surely die. Ganon. Why? Because Satan is opposer. He is opposing God's principles. He is opposing Christians' principles. Kaya nga kung tignan ninyo, linggo, gusto nyo pumunta dito. At daagar arasaas dita, napayag mo, huwag kang pupunta. Si Satanas yan. God wants you to be here. Why? Because you love Jesus. Amen? Pero si Satanas ayaw niya kayong pupunta dito. He is opposing that. God wants you to give your tithes and your offerings. Pero si Satanas, sayang yan. Sabi niya, it is a waste. Amen? God wants you to love Him. But Satan said, wag mong mahalin ang Diyos. Ang Diyos na yan eh. Ang mahalin mo, sarili mo. Satan, in Hebrew, means opposer. He reversed God's principles and changed to his own way. Basahin natin, begin. And when they were come into the house, they saw the young child with Mary his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented unto him gifts,
gold and frankincense and myrrh. Tignan natin, i-realize natin ito. When they were come into the house, sino yung they? Ito yung mga they, ito yung mga wise men from the east who came to visit the Lord Jesus Christ because the Lord Jesus Christ was born. Where? In Bethlehem. Nagtanong na nga sila kay Herod kasi hindi nila alam kung saan yung eksaktong lugar. At sabi na Herod, hindi rin alam ni Herod. Tinanong niya yung kanyang mga chief priest, yung kanyang mga scribes. Sino yung mga scribes? Scribes are the ones writing the Bible, transporting the Bible from one papyrus to papyrus. Why? Kasi wala pang printing press doon. Wala pang Xerox machine noon. Yung Biblia, yung Old Testament, kasi wala pang New Testament noon, yung Old Testament, kailangan ma-reproduce yan. Paano mo ma-reproduce? Wala ka pang Xerox, wala ka pang printing press. Paano mo ma-reproduce? Kailangan kopyahin. Word by word. Amen? Sinong taga-kopya? Ang taga-kopya yung mga scribes. Kaya nga may ballpen, may ballpen ng pangalan na scribbler. Di ba? Yan. Scribes. Taga-sulat ng Biblia. Siyempre, isusulat nila, bago nila isulat, intindihin muna nila, baka mali yung maisulat nila. So, itong mga scribes, maalam sila sa salita ng Diyos. Nagtanong yung mga wise men, sabi nila, Herod, where is he, the King of Kings, na ipinanganak? Kasi pumunta kami dito upang magsamba sa kanya. Si Herod hindi niya alam. Tinanong niya sa mga scribes, o scribes, tignan nga natin kung talagang maalam kayo. Sabi niya, ano po yun, sir? Saan ipinanganak ang King of Kings ng pangalan ay Jesus? Sabi nila, in Bethlehem! Alam na nila kaagad, ano? Sa Bethlehem po, mahal na hari. Ganun ba? Sa Bethlehem daw, narinig nyo? Po. Pupunta na po kami. Sige, pag nakita nyo doon, bumalik kayo dito. At sabi nyo sa akin, upang susunod din ako, magsasamba rin ako sa kanya. Pero kunyari lang yon. Bakit? Gusto niyang malaman kung nasaan ang Panginoong Diyos kasi gusto niyang patayin. Bakit gusto niyang patayin? Ayaw niyang mayroong kakumpetensya. Bakit may kakumpetensya? He is the King. At ngayon may ipinanganak na King of Kings. Masasapawan siya. Kaya gusto niyang ipapatay. Pero mabuti na lang, God, through, ay nakiusap sa mga wise men na ito through a dream. At sabi niya, huwag na kayong bumalik doon kay Herod. Kapag bumalik kayo doon sa pinanggalingan ninyo, huwag na kayong bumalik doon sa kanya. Dumaan na kayo sa ibang daan. Bakit? Kasi papatayin ni Herod si Jesus. And when they were coming to the house, they saw the young child with his mother. Noong dumating itong mga wise men doon sa sabsaban, saan sila dumating? Sa sabsaban? Sa bahay. House. Kaya yung Belen na ginagawa ng mga tao ngayon, na nandun yung mga supposedly wise men, at nandun ang Panginoong Hesus sa sabsaban, mali yun. Bakit? Nung dumating itong mga wise men, ang Panginoong Hesus ay wala na sa sabsaban, ang Panginoong Hesus ay nandun na sa bahay. And Jesus is no longer a baby. He is already a young child. And when they were coming to the house, they saw the young child. Amen? Nakita nila the young child with Mary, his mother. Nakita nila si Joseph? Wala dyan. Amen? Di ba yung pila nandun pati si Joseph, may baston? Pero, wala. And fell down and worship her. And worship her? No, worship him. Kung her sana yan, and worship her, ang sinamba nila si Mary. Pero hindi nila sinamba si Mary. Ang sinamba nila si Jesus. Bakit ang kumakalat ngayon na istorya, when these wise men came into to visit the Lord Jesus Christ, ay dinatnan niya sa manger. Samantalang sa Biblia, into the house. It is Satan who reversed the story.
Bakit ang kumakalat ngayon ay nung dumating itong mga wise men, ang Panginoon Diyos ay baby pa. Samantalang dito, child na. It is Satan, the opposer, who changed that. At bakit ngayon, ang kumakalat ay ang dapat sambahin si Mary, hindi si Jesus. It is not the Catholic Church to be blamed. It is Satan. Amen? Matthew 2:11. Basahin natin Tagalog, begin. Pagpasok sa bahay. O tingnan yung bahay. Nakita nila ang bata. Bata na. Hindi na baby. Amen? Sa piling ni Maria at si Jose, wala na kanyang ina. At nagpatirapa sila at sinamba ang bata, hindi ang ina. Amen? Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Amen? Okay. Luke chapter 2 verse 12. Begin. And this shall be a sign unto you. Ye shall find the babe wrapped in a swaddling clothes, lying in a manger. Sinong sinasabihan dito? Ang sinasabihan dito, sa Luke chapter 2 verse 12, yung mga pastor ng karnero. Yan. And suddenly, begin. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Balikan natin. Sabi ng mga anghel, Luke chapter 2 verse 13, and suddenly there was with the angel a multitude of heavenly hosts praising and singing. Singing? Kumakanta sila? O nagsasabi lang sila? Saying. They are praising God and saying, not singing. The word is A-Y-I-N-G, saying, not singing. Hindi S-I-N-G. Halos pareho, saying at saka singing. Pero ito kagagawan ni Satanas ito. Dagdagan lang niya, palitan lang niya yung isang word. Kamali na. Sabi ng Panginoon, thou shalt surely die. Sabi ng ni Satanas, thou shalt not surely die. Dinagdagan lang niya ng not. Na iba na ang ibig sabihin. Amen? Pinalitan lang yung saying ng singing. Iba na. Kaya ngayon, may mga nagkakaroling singing. Okay. Tagalog, begin. Ito ang magiging palatandaan ninyo. Matatagpuan ninyo ang isang sanggol na balot ng lampin at nakahiga sa isang sabsaban. At biglang sumama sa anghel ang isang malaking hukbo ng langit na nagpupuri sa Diyos at nagsasabi. Nagsasabi sila, they're saying, not singing. Anong sinasabi nila? Luwalhati sa Diyos sa katastasan at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong kinalulugdan niya. Okay. Ito, gusto ko nga i-point out sa inyo, ano? Mayroong kanta. Yung kanta na yan ay, long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say, Mary's boy child Jesus Christ was born on Christmas Day. Mali yan. Bakit mali? Kasi nangulingan yung kanta na yan. Bakit? Sabi niya, long time ago in Bethlehem, so the Holy Bible say,
Mary's boy child, Jesus Christ, was born on Christmas tree. Christmas tree? Christmas Day. Ano ang Christmas Day? From January 1 to December 31, there are 365 days a year. What day is Christmas Day? Anong araw ang Christmas Day? Sa kalendaryo nyo? December 25. Wala sa Biblia na sinasabi ang Panginoong Hesus was born on December 25. Amen? Mag-research ka sa internet. Wala. Sabi nila. Mayroon pa nga nag-research. Ang sabi niya, March 18 daw ang birthday ng Panginoong Hesus. Kinumpute niya na yung lahat yung birth ni Herod, yung birth kung ano-anong kon diyan, and then ang conclusion niya, birthday ng ating Panginoong Hesus, March 18. Yung isa naman nag-research, ang research niya November 18. Yung isa naman, ang research niya ay September 11. Oh, iba't iba. Walang nakakaalam. Bakit walang nakakaalam? Hindi pinapahalagaan ang birthday. Why? Because in the Bible, ang nakalagay sa Bible, mas maganda yung kamatayan kaysa yung araw ng pagkasilang. The end of a thing is better than the beginning thereof. So, mali yan. Mary's boy, child Jesus Christ, was born on Christmas Day. Ano pa? Hark the angels sing, a king was born today. Ano yung sabi? Hark the herald angels sing. The angels sing. Ayon sa kanta na yan, hark the herald angels sing. The angels sing Pero sa Biblia, the angels say. Say. Hindi sing. Amen? Are you learning? Okay. Mayroon pang kanta. Nang Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit. And then mayroon yung kanta, may 3 haring nagsidalaw at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. May 3 haring nagsidalaw. Mali yan. Wala yan sa Biblia. Bakit? Sa Biblia, walang 3 haring nagsidalaw. Ang nagsidalaw, mga wise men. How many are they? They are not 2, they are not 3. They are many. They are wise men. Hindi sinabi kung 3 sila, o 5 sila, o 10 sila. But they are wise men from the east. At naghandog sila ng kanilang alay. Mayroong gold, mayroong frankincense, mayroong myrrh. 3 klase ang kanilang ihinandog. Hindi ibig sabihin na yung isang hari nagbigay ng ginto, yung isang hari nagbigay ng frankincense, yung isang hari nagbigay ng... Hindi. So, yung kanta na yun, mali yun. May 3 haring nagsidalaw. Who is to be blamed? Yung mga batang kumakanta? Hindi. Yung nag-compose ng kanta? Hindi. It is Satan, the opposer. Satan, the opposer, reverse the principles of God in the Bible. Bakit? Kalaban yan eh. Amen? Kalaban ng Diyos yan, kalaban ng Panginoong Diyos yan. Kaya nga, Satan ay nakiusap kay Herod at gusto ni Herod patayin ang Panginoong Hesus. Amen? Bakit? Satan is the opposer. Talagang ayaw niya talaga. Ngayon, hindi naging successful. Ang naging successful ang Panginoong Hesus. Until such time na namatay ang ating Panginoong Hesus at sabi niya, it is finished! Tapos na ang laban! Amen? Tapos na ang laban! Panalo na siya! Anong it is finished? Namatay ka naman, sabi ni Satanas. Biyernes, namatay. Sabado, namatay. Pero pagdating ng linggo, nabuhay. Akin ang huling halakhak. Sabi ng Panginoon. Sabi ko na sa iyo it is finished. Ngayon,
nabuhay ako, you are finished. tapos ka na, Satanas. Dahil tapos na si Satanas, wala na siyang magagawa. He can no longer accuse us. Why? Because all of our sins were all paid by the Lord Jesus Christ. Ano pang accusation niya? Sabihin pa niya, oh, ikaw nagkasala ka, oh, ikaw nagkasala ka, ikaw nagkasala ka, ikaw nagkasala ka. Masabi pa ni Satanas yan? Kung sasabihin ni Satanas yan sa inyo, wala ng power. Bakit? Sabihin mo, nagkasala ako, pero yung kasalanan ko, binayaran na ng Panginoong Hesus. Amen? Paid in full by the Lord Jesus Christ. It was Satan. Si Satanas ang dapat ma-blame dito. Kaya, ang resulta ng mga pagkakamaling ito, ay nandun din sa kanta. Ano yung nasa kanta? Sumasaya lamang ang buhay ko. Alam niyo yan? Sa tuwing sasapit ang Pasko. Alam niyo yan? Amen? Alam natin yan. Dahil mali ang nalalaman ng mga tao, mali rin ang conclusion. Sa computer, garbage in equals garbage out. Amen? Garbage. Bakit garbage? 3 haring nagsidalaw. Wala. The angels sing. Hindi. Jesus was born on Christmas Day. Hindi. No. Kaya, ang resulta, sumasaya lamang ang buhay ko sa tuwing sasapit ang Pasko. Yung mga tao, masaya lang sila kapag sumapit ang Pasko. Bakit? Kapag sumapit ang Pasko, they can ask for money using the name of the Lord Jesus Christ. Bakit? They can ask money using the name of the Lord Jesus Christ. Yung caroling. Amen? Caroling is asking money for your benefit using the name of the Lord Jesus Christ. Mag-caroling tayo. Bakit? Upang mayroon tayong gastusin sa pasayawan natin. Upang mayroon tayong gastusin sa Christmas program natin. Upang mayroon tayong gastusin sa camp natin o anong kwan. Asking money from other people at the expense of other people using the name of the Lord Jesus Christ. Ginagamit ang pangalan ng ating Panginoong Hesus. Tanong, kung nandito lang ang Panginoong Hesus, physically, tanong, sasama ba siya mag-caroling kayo? Ha? Hindi! Sabihin mo, Panginoon, birthday mo, pwede bang sumama ka sa amin at mag-caroling tayo? Ipuhunan namin yung pangalan mo kasi birthday mo naman upang magbigay sila para sa amin, upang meron kaming gastusin. Hindi kami gagastos sa aming pera. Sasama ang Panginoong Hesus? Hindi. Amen? Pero bakit paulit-ulit na ganun ang nangyari? Ganun ang nangyari na parang tama na yon. Kasi in psychology, sa psychology, ang isang bagay na mali, na paulit-ulit mo nang ginagawa, parang tama na yan. Amen? Pero sa salita ng Diyos, maski sa psychology parang tama na, in the Word of God, mali pa rin. Bakit? Kung ano yung tama sa salita ng Diyos, yun ang tama. Maski sabihin ng psychology, tama na yan. Kung mali, mali. Amen? Letter D, basahin natin. Begin. When Jesus was born, God gave to man and man gave to God. Nung pinakanak ang ating Panginoong Hesus, ang Diyos nagbigay sa tao at ang tao nagbigay sa Diyos. Anong ibinigay ng Diyos sa tao? Ang kanyang anak na ang Panginoong Hesus. And man gave to God. Anong ibinigay ng tao sa Diyos? Gold, frankincense, myrrh. It is giving. Continue, begin. It is giving and receiving between God and man. So, giving and receiving between God and man. It is not asking,
it is not demanding, it is not collecting, it is not eating, it is not decorating, it is not playing, it is not dancing, it is not gift giving or exchanging, gift exchanging. Lahat ng mga yan ay of pagan origin, pagano. Galing sa pagano na inadapt ng mga Kristiyano. Amen? Is there asking? When Christ was born, is there somebody who asked? Bigyan mo nga ako. Nanga? Kasi ngayon, ang Merry Christmas, bigyan mo nga ako. Yun ang ibig sabihin ng Merry Christmas ngayon eh. Merry Christmas, sabi niya, maglibre ka nga. Yun ang ibig sabihin niyan eh. Ha? Asking somebody to spend for you. Mayroon bang ganon na nangyari? Is there asking when Christ was born? No. Wala. Amen? Is there demanding? Anong demanding? Kasi tuwing Christmas, yung mga inaanak, dadalaw sila, they are demanding. Kung magbigay ka, medyo masakit pang tingin sa'yo. Bakit masakit ang tingin sa'yo? Kasi alam niya kung ilang taong hindi ka na nagbigay. Ito lang. 5 taon na ka na hindi nagbigay, Ninong Dagdagan mo na. It is demanding. It is not collecting. Yung mga ibang nanay, pinapapunta yung mga anak sa mga ninong-ninang. Puntahan mo si Kon kasi nandyan ngayon, ninang mo yan. Ninong mo yan. 3 taon nang hindi nagbigay sa'yo yan. Mangulikta ka naman, anak. December ngayon. Di ba may mga taong gano'n? I cannot believe that there are people like that, but there are people like that. Amen? I know people like that. It is not eating. Mayroong kainan nung pinanganak ang Panginoong Hesus? Wala. It is not decorating. Nag-decorate sila. Mayroong Christmas tree. Mayroong Christmas card. Mayroong Christmas light. Mayroong Santa Claus. Lahat ito galing sa pagano. Moderno na tayo ngayon. Mayroon na tayong internet. Look at your internet. You search at mapapatunayan nyo that when Jesus was born, God gave to man and man gave to God. It is it is giving and receiving between God and man. Not asking, not demanding, not collecting, not eating, not decorating, not playing. Ang Christmas kasi kung walang playing, parang walang Christmas. Not dancing. Ito yan ang mga ingredients ng Christmas ngayon. Not even gifts exchanging. Mayroon nag-exchange gift noon? Wala. Who is to be blamed? Hindi kayo. Si Satanas. Bakit? Satan in Hebrew means opposer. And as opposer, he opposed and he even reversed the principles of God in the Bible. Number 3. Okay. Number 3. Basahin natin ito. Last na. Begin. Jesus' death and blood cleanseth us from all sin. Romans 5:8. Ready? Begin. But God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Christ died for us. Romans 5:8. Tagalog, begin. Subalit, pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin. Na nung tayo mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Amen? Hindi, si Kristo ay nabuhay para sa atin. Si Kristo ay namatay para sa atin. Kung ipinanganak ang ating Panginoong Hesus, pero hindi namatay, kinuha ng Diyos na buhay. Walang nangyari. We will go to hell. Pupunta tayo sa impyerno. Bakit? Hindi tayo
nahugasan, hindi tayo napatawad sa ating mga kasalanan. Amen? Okay. 9, begin. Lalo pa nga, ngayong itinuturing tayong ganap sa pamamagitan ng kanyang dugo, ay maliligtas tayo sa galit ng Diyos. Sa pamamagitan niya, sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Hindi sa pamamagitan ng kanyang sabsaban, kundi sa pamamagitan ng kanyang kamatayan. Amen? First John 1:7, begin. But if we walk in the light, as He is in the light, we have fellowship one with another, and the blood of Jesus Christ, His Son, cleanses us from all sin. Ang dugo ni Kristo, hindi yung sabsaban ni Kristo. Amen? Ang naghugas ng ating mga kasalanan. 1 John chapter 1 verse 7, Tagalog, begin. Ngunit, kung tayo'y lumalakad sa liwanag, na tulad niya, na nasa liwanag, may pakikisama tayo sa isa't isa, at ang dugo ni Jesus, na kanyang anak, ay luminis sa atin sa lahat ng kasalanan. Ilang kasalanan ang nilinis ng Panginoong Jesus sa inyo? Lahat! Kasama ba yung kasalanan mo bukas? Ha? Kasama ba yung kasalanan mo bukas? Baka hindi. Kasama ba yung kasalanan mo next year? Yes! Amen? And that is Jesus. At ang dugo ni Jesus na kanyang anak ang luminis sa atin sa lahat ng kasalanan. Anong kasalanan yan? It is all future sins. Bakit future sins? Kasi nung sinulat yan, wala pa kayo, wala pa ako. Hindi pa ako ipanganak, hindi pa kayo pinanganak. Wala pa kayong mga kasalanan. Pero wala pa kayong kasalanan. Sinabi na ng Diyos, ang dugo ng ating Panginoong Hesus, yun ang naglinis sa atin sa lahat ng inyong kasalanan na maski wala pa kayong kasalanan. Amen? Conclusion. Conclusion na. Amen? Ito ang conclusion. Acts 13:38, begin. Be it known unto you, therefore, men and brethren, that through this man, who is that man? That is the Lord Jesus Christ, is preached unto you the forgiveness of sins. Tagalog. And English pa, 39, begin. And by Him, all that believe are justified from all things from which he could not be justified by the law of Moses. Acts 13:38. Dapat ninyong malaman, mga kapatid, na pinangaral sa inyo na ang kapatawaran ng kasalanan ay sa pamamagitan ni Jesus. Amen? Sa pamamagitan ni Jesus. Kapatawaran ng kasalanan. Hindi sa pamamagitan mo, hindi sa pamamagitan ng gawa mo, hindi sa pamamagitan ng pagsunod mo sa kautusan ni Moises. Hindi sa pamamagitan ng pagtupad mo sa salita ng Diyos. Hindi. Sa pamamagitan ng Panginoong Hesus. Hindi, at lalong hindi sa pamamagitan ng pagbabasa mo ng salita ng Diyos. You can memorize the Bible from Genesis to Revelation, but if you don't believe in Jesus Christ, if you don't believe that Christ paid the penalty of your sin, if you will not receive the Lord Jesus Christ into your heart, you will forever be lost. You will go to hell. You will not go to heaven. Amen? Acts 13:39. Begin. At ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng kasalanang hindi maipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Ha? Ang lahat ng nananalig sa Kanya. Nananalig ba kayo sa Panginoong Hesus? Wow! Kung nananalig kayo sa Panginoong Hesus, kayo ay patatawarin? Hindi! Pinatawad! Pinatawad sa ilang kasalanan? Sa lahat ng kasalanang
hindi maipapatawad o maipatawad sa inyo sa pamamagitan ng patupad sa kautusan ni Moises. Bakit? Kung gawin mo ba yung 10 Commandments, yung kautusan ni Moises, mapatawad ang kasalanan mo? Hindi! Honor thy father and thy mother. Correct. But if you will honor your father and your mother, will that honoring your father and mother cancel or forgive your sins? Hindi. Di ba? Hindi. Thou shalt not kill, thou shalt not steal. Sabi ng kautusan ni Moises, hindi ka pumatay. Wala kang pinatay na tao. Wala kang ninakaw. Dahil wala kang pinatay, wala kang ninakaw, yung mga kasalanan mong iba, napatawad? Ay, hindi. Wala kang kasalanan na pagnanakaw. Wala kang kasalanan na pagpatay. Pero may karoon ka pang ibang kasalanan. At yung kasalanan mong yan, hindi na patawad yan dahil ginawa mo yung ibang kautusan ni Moises. Pero, ito ang power ng ating Panginoon. At ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng kasalanan, hindi pa ipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtuwapad ng kautusan ni Moises. Amen? Ecclesiastes chapter 7 and the verse is 8. Begin. Better is the end of a thing than the beginning thereof. And the patient spirit is better than the proud in spirit. Last verse, begin. Ang wakas ng isang bagay ay mas mainam kaysa pasimula. Ang pagtiyaga ay mabuti kaysa kapalaluan. The death of Jesus is better than His birthday. Amen? Pero dapat lang na ipanganak ang ating Panginoon Yesus upang mamatay. Kung hindi pinanganak, hindi mamamatay. Dapat lang na mag-enroll yung anak mo upang mag-graduate. Amen? Bakit? Kung hindi mag-enroll, hindi mag-graduate. Amen? Kaya lang, don't emphasize his enrollment. Don't rejoice because your son or daughter was enrolled in college. Anong paghandaan mo? Anong ikaligaya mo? Yung kanyang graduation. Nadala-dala ang diploma. Inay, itay, it is finished! Tapos na! Ha? Nandyan yung pangalan ko! Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Civil Engineering, Bachelor of Science in Accountancy. Nandyan na, tapos na! Itong katibayan! Amen? Ganon ang ating Panginoong Hesus. Sabi niya, Dad, it is finished! When He is in the cross of Calvary, nakabayo-bayo siya sa cross of Calvary, sabi niya, He shouted, it is finished! Tapos na! Amen? Tapos na ano? Tapos na ang kanyang mission, tapos na, nabayaran na niya yung ating mga kasalanan. Anong gawin natin ngayon? Sumampalataya sa Kanya. At kung tayo sumampalataya sa Kanya, sabi dito, at ang lahat ng nananalig sa Kanya, ay pinatawad sa lahat ng kasalanang hindi may papatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ni Moises. Mga minamahal, mga kaibigan, mga kapatid, kung kayo ay tumutupad sa kautusan ni Moises upang kayo ay makapunta sa langit, mali yun. Dapat tayong tumupad sa kautusan ni Moises. Pero yung pagtupad natin ng kautusan ni Moises ay hindi mapapatawad yung ating mga kasalanan. Anong makapatawad ng ating mga kasalanan? Ang pananalig sa Panginoong Hesus. Kaya sabi niya, ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng kasalanang hindi maipapatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Obedience of the law will not save you. Obedience of the law of Moses, following what Moses said, following what the Bible said, will not make you to heaven.
what will bring you to heaven, it is your faith in the Lord Jesus Christ. Kung ikaw ay manalig sa Kanya, ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng kasalanang hindi maipapatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad ng kautusan ni Moises. Sinampalan tayo ng ating Panginoong Hesus nung siya nakabayobay pa sa cross. Hindi pa siya namatay. Mayroon pa siyang hininga. At mayroong dalawang magnanakaw sa left side at sa right side niya. Yung isang magnanakaw, pilosopo, sabi niya, kung talagang Diyos ka, bumaba ka dyan, iligtas mong sarili mo at iligtas mo rin kami. Pero yung isa, hindi, nagmakaawa. Sabi niya, tayo namamatay tayo sa ating mga kasalanan. Pero siya, namamatay siya dahil sa kasalanan ng sanlibutan. That includes you, that includes me. And then, sabi niya, Panginoong Hesus, alalahanin mo sana ako pag nandun ka na sa kaharian mo. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Today thou shalt be with me in paradise. Anong ginawa niya? Nanalig lang siya sa Panginoong Hesus. Pinatawad ng Panginoong Hesus yung lahat ng kanyang mga kasalanan. Gaano karami yung kasalanan na pinatawad ng Panginoon sa kanya? Lahat. Yung lahat ng kasalanan niya versus lahat ng kasalanan natin. Sabihin ko sa inyo, pag ipon-ipunin na natin yung kasalanan natin, ikumpara doon sa kasalanan niya, mas marami pa siyang kasalanan. Bakit? Pag ipon-ipunin natin yung ating mga kasalanan, ang equivalent niyan ay hindi pa worthy of death. Hindi pa worthy of lethal injection. Hindi pa worthy ng firing squad. Hindi pa worthy ng ipako ka sa cross. Maski pag-ipon-ipunin natin yung lahat ng ating mga kasalanan. Pero yung kanyang mga kasalanan, I will tell you, siya lang ang may kasalanan nun. Pero yung kasalanan sa bigat is already worthy of death. Kaya nga, ipinako siya sa cross. Pero habang nandun siya, nanalig siya sa Panginoong Hesus. Sabi niya, Lord, remember me when thou art in the kingdom. Anong sabi ng Panginoon sa kanya? Today thou shalt be with me in paradise. Ngayong araw, sumama ka sa akin sa paraiso. Nakasama siya sa paraiso. Amen? Bakit? Nanalig siya sa kanya. Nanalig siya sa Panginoong Hesus. Kaibigan, kung gusto mo rin manalig sa Panginoong Hesus, patatawarin ng Diyos ang lahat ng inyong mga kasalanan. Anong gawin mo? Ang gawin mo ay 4 lang. A, B, C, D. A, accept that you are a sinner and repent. Tanggapin mo ikaw ay makasalanan at magsisi ka. Magsisi ka, sabihin mo, Panginoon, magsisisi ako. Ang alam ko noon ay makakapunta ako sa langit sa pagsunod sa kautusan ni Moises, hindi pala. Nagsisisi ako, Panginoon. Pangalawa, B, believe that Christ paid the penalty of your sins. Maniwala ka ng Panginoong Hesus, siya ang nagbayad ng inyong kasalanan, gaya ng magnanakaw na namamatay sa cross sa Kalbaryo. C, call on the name of the Lord and receive Him into your heart. Tumawag ka sa Panginoon, tanggapin mo siya sa puso mo. And D, depend only on Christ for your salvation. Dumipindi ka lang sa Kanya. Huwag kang dumipindi sa ginagawa mo, huwag kang dumipindi sa gawa mo, huwag kang dumipindi sa relihiyon mo, huwag kang dumipindi sa morality mo, huwag kang dumipindi sa pagsunod mo sa mga kautusan. Bakit? Hindi ka mapapatawad ng mga yaan. Ang makakapatawad sa iyo ang Panginoong Hesus kung manalig ka sa Kanya. Amen? Kaibigan, kung gusto mong manalig sa Panginoong Hesus, kung gusto mong tanggapin ang Panginoon sa puso mo, makakatulong ako. Ang tulong ko ay ganito, mananalangin ako ng panalangin pagtanggap sa Panginoon. At kung gusto mong ibigay yung pananalig mo sa Panginoon at tanggapin ang Panginoon sa puso mo, patatawarin Kanya sa lahat ng inyong mga kasalanan. Ito ang panalangin, kaibigan. Sumunod ka sa akin ng taos puso sa pamamagitan ng bibig at sa pamamagitan ng inyong puso. Sumunod ka sa akin sa panalangin ito. Manalangin tayo. Panginoong Hesus, ako po isang makasalanan at nagsisisi po ako. Naniniwala ako, Panginoong Hesus, na kayo ang nagbayad ng lahat ng aking mga kasalanan sa cross sa Kalbaryo. Ngayon, Panginoong Hesus, binubuksan ko ang aking puso at buhay.
tinatanggap ko po kayo bilang aking Panginoon at tagapagligtas. Pumasok po kayo, Panginoon, sa aking puso at buhay. Ibigay po ninyo sa akin ang bayad ng lahat ng aking mga kasalanan at ng buhay na walang hanggan, upang kailanman ako mamatay, hindi ako pupunta sa impyerno, kundi pupunta ako sa langit. Salamat, Panginoong Hesus, sa napakalaking pag-ibig mo sa akin. Sa inyo lang ako, Panginoong Hesus, dumidepende. Wala nang iba. Pinupuri kita, Panginoong Hesus, at sinasamba kita. Amen. 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 Kung tinanggap mong Panginoong Hesus, ang Panginoong Hesus nasa puso mo, ibinigay mo ang inyong pananalig sa Kanya. Acts chapter 13 verse 39 says, at ang lahat ng nananalig sa Kanya ay pinatawad sa lahat ng pagkakasalang hindi maipatawad sa inyo sa pamamagitan ng pagtupad sa kautusan ni Moises. Amen? Pinatawad kayo sa lahat ng inyong mga kasalanan. Hindi sa pamamagitan ng sabsaban ng ating Panginoong Hesus, kundi sa pamamagitan ng cross sa Kalbaryo ng ating Panginoong Hesus. Amen? The blood of the Lord Jesus Christ cleanseth us from all sins. The death of Jesus is better than His birthday. Amen? Christians, if you are really Christians, show yourselves that you are Christians. Ipakita mo na ikaw ay isang Kristiyano, na hindi ikaw ay isang pagano. Amen? Basahin mo ang salita ng Diyos, hanapin mo ang Panginoong Hesus, yung napakalaking pag-ibig niya sa iyo, upang the more na mapasalamatan mo siya, masamba mo siya sa buhay mo. Let us close in prayer. Ama naming banal at makapangyarihan sa lahat, salamat po sa mensaheng aming napakinggan. Bless this into our hearts, O God. And may we will not forget that the death of Jesus is much, much better than His birthday. Thank you, O God, for letting me know these truths from your word. I pray that may because of your goodness, because of your mercy and grace, I will also love you. Hindi ko man mapantayan ang pag-iibig mo sa akin, but I will love you because you love me. Ikaw ang unang nagmahal sa akin, kaya mamahalin din kita at sasambahin kita, aking Panginoong Hesus. In Jesus' name we pray with thanksgiving. Amen. Amen. Palakpakan natin ang Panginoong Hesus.